Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. In today's video mga boys, mga gayas, ay usapang crisis naman po tayo dyan sa City of Maynila na kung saan ko po mayroong sasakit na naman magkakasakit na naman sa bato nito ang matatamaan. Mukhang matatamaan naman yata yung ating mayurang mga boys, mga gayas, ha? Dahil sa video yung mapapanood nyo ngayon mga boys, mga gayas, ay naku po. Dito nyo makikita mga boys, mga guys, kung bakit pag si Yorme Isko Moreno ang humiling sa mga Manilinyo na tapat mo, linis mo, ay sumusunod po ang mga Manilinyo. So ngayon mukhang taliwas yata yung mga panindigan ng mga batang Manilinyo pag si Mayura na po ang mahumiling na yung about sa kalinisan dyan sa City of Manila mga kuys, mga gayas. Ha? So, bago tayo mag-intro, panoorin po muna natin to mga kuys, mga gayas. Miga love shout out po sa ating lahat. Ayan. Big love shout out. Big love shout out to Ma'am Elsie, KTV Pilipinas, EPG Ponce, Boss ng Bayan, Ma'am Rochelle Lanting, Channel Red, sa lahat po ng mga Yorme's Iskonian vlogger supporters mga kus. Mega love shout out po sa inyong lahat, ha? Ayan. Sa mapagpalang mandi po sa ating lahat. Okay, Yorme Isko Moreno, pasok. Pagtapos linisin yung bahay nyo, pwede ba linisin nyo yung tapat ng bahay nyo? O, umuoding kayo. Aasa po ako. Pagtapos linisin yung bahay nyo, pwede ba linisin nyo yung tapat ng bahay nyo? O, umuoding kayo. Aasa po ako. Eh bakit ko po hinihingi sa inyo? Kasi gusto ko po maging malinis ang Maynila. Abay bakit to? Eh dugyot eh. Nasa laula eh. Ikinipit balikat na lang eh. O kita nyo kanina, nakita nyo yung Plaza Miranda oh. Di ba? May kulay pala yung bato. Di ba? O kaya po hinihingi ko ang tulong nyo. Bakit po? Eh kasi inaamin ko na sa inyo. Hindi ko po kakayanin mag-isa. Kailangan ko po ang partisipasyon ng bawat tao sa lungsod ng Maynila. Ang bawat isa sa atin kasali. O ngayon, itong kadugyutan na tinamasan natin ngayon, na kinakaharap natin, ay epekto lamang sa nagdaan. O kaysa naman turo tayo ng turo. Mapapagod lang tayo kakaturo. Ito, nag-sorry si Manila Mayor Honey Lacuna. Tinawag niya itong pananabotahe at nangakong papanagutin daw nila ang kontraktor nila sa basura noong 2024 na hindi raw naghakot ng basura noong Kapaskuhan at salubong ng bagong taon. Pagtapos linisin yung bahay, Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! pagtapos linisin yung bahay nyo, pwede ba linisin nyo yung tapat ng bahay nyo? O, umuoding kayo. Aasa po ako. Eh bakit ko po hinihingi sa inyo? Kasi gusto ko po maging malinis ang Maynila. Abay bakit to? Eh dugyot eh. Nasa laula eh. Ikinipit balikat na lang eh. O kita nyo kanina, nakita nyo yung Plaza Miranda oh. Di ba? May kulay pala yung bato. Di ba? O kaya po hinihingi ko ang tulong nyo. Bakit po? Eh kasi inaamin ko na sa inyo. O so, Jom, makikita yung mga boys, mga guys, ha? Humiling po si Yorme Isko Moreno noon na sana maglinis po. Sumunod po ang mga batang Manilinyo, mga boys, mga guys. So, kita nyo mga boys, mga guys, kung paano po ginalang ng mga batang Manilinyo si Yorme Isko Moreno na sa tuwing hiling niya nito o pakikiusap sa mga batang Manilinyo ay sumusunod po talaga sila. So, dyan mo makikita mga boys, mga guys, no? Depende talaga sa leader yung paano po niya pasundin o paano po siya magtrabaho dyan sa City of Manila para po talaga yung pananalig o yung tiwala ng taong bayan ay makukuha niya. Kakaiba po ang ating butihing Yorme Isko Moreno.
So, pagpatuloy po natin. Hindi ko po kakayanin mag-isa. Kailangan ko po ang partisipasyon ng bawat tao sa lungsod ng Maynila. Ang bawat isa sa atin kasali. O ngayon, itong kadugyutan na tinamasan natin ngayon, na kinakaharap natin, ay epekto lamang sa nagdaan. O kaysa naman turo tayo ng turo. Oh, kita nyo mga kuis mga. Kasi turo ng turo. Kasi magtrabaho na lang po tayo para maging malinis po iyan mga kuis. Oh, kita nyo, may natatamaan na. Kung sino yung turo ng turo, bakit ayaw lang magtrabaho? Ha? O bakit isisisi pa sa iba? O aminin lang na may pagkakamali talaga. So ganun talaga yon dahil nag-change po ng bagong kontraktor. So siguro hindi nagkaliwanagan kung hanggang saan lang po sila. Ang balita po natin ay itag-isang kontrata po yon. So natapos yon mga by December 31. So January 1, o turnover na yun sa bagong nakakuha ng kontrata sa waste management yan o yung kontraktor ng basura. So di siguro nila na pagtanto o talagang di muna napag-isipan kung talagang uubra ba na agad-agad na hindi sasama sa pagkolekta yung Lionel at iaasa na lang sa bagong kontraktor. So nakita natin o nakailang araw na, 5 araw na. So balita natin ngayon kahit sa mga television o live streaming media na nagrereklamo na yung mga Manileño, yung iba nagkakasakit na, mga kuis no, nagkakasakit na. Dahil sa nalalanghapi lang, amoy ng basura. Dahil nga po umulan pa. So ibig sabihin nun, nabasa muli yung mga basura at doon na. Pag nainitan yun, ay naku po, dyan na po sisingaw yung mabahong basura, mga kuis, mga gayas, no. Tuloy natin yun, may. Mapapagod lang tayo kakaturo. Ito, nag-sorry si Manila Mayor Honey Lacuna. Tinawag niya itong pananabotahe at nangakong papanagutin daw nila ang kontraktor nila sa basura noong 2024 na hindi raw naghakot ng basura noong Kapaskuhan at salubong ng bagong taon. Pagtapos Pero may nakapagsabi, ba, na kung nakapanood po kayo sa recently video natin upload na may isang driver po ng Lionel na talagang nagtatrabaho pa sila hanggang December 31. Pinalitan na sila. So ibig sabihin January 1 bagong kontraktor na po 'yon. So yun nakikita po natin. Mamaya makikita po natin yung mga larawan, yung larawan ng kanilang mga sasakyan na hindi katulad ng mga sasakyan ng Lionel, mga kuis, no? linisin yung bahay nyo. Pwede ba linisin nyo yung tapat ng bahay nyo? O molding kayo. Aasa po ako. Bakit ko po hinihingi sa inyo? Kasi gusto ko po maging malinis ang Maynila. Bakit to? Dugyot eh. Nasa laula eh. Kinipit balikat na lang eh. O kita nyo kanina, nakita nyo yung Plaza Miranda oh. Di ba? May kulay pala yung bato. Di ba? O kaya po hinihingi ko ang tulong nyo. Bakit po? Kasi inaamin ko na sa inyo. Hindi ko po kakayanin mag-isa. Kailangan ko po ang partisipasyon ng bawat tao sa lungsod ng Maynila. Ang bawat isa sa atin kasali. O ngayon, itong kadugyutan na tinamasan natin ngayon, na kinakaharap natin, ay epekto lamang sa nagdaan. O kaysa naman turo tayo ng turo. Mapapagod lang tayo kakaturo. O, kumilos na lang tayo. O, wag na ho kong pagbigyan ninyo sa kahilingan ko. Gawin po ninyo yan. Wag na po sa akin at wag na po para sa inyo. Gawin nyo na po yan para sa inyong salinlahi. Sa mga kabataan ngayon. Para pagdating ng araw, mapagtagumpayan natin yung pangarap natin na may bagong Maynila nakakarapin ang kabataan ngayon. Para sa kanila. Tulungan nyo na po ako buong kababaang loob. Nakikisuyo ako sa inyo. Magkusa po tayo. Linis-linis lang.
Kasi mga kois, mga guys, no? Pag humiling si Yorme Isko Moreno, talaga yung cooperation, yung cooperation ng mga Manileño ay talagang andun. Makukuha talaga niya yung tulong din ng mga batang Manileño. So, ganun po, mamumuno ang ating butihing Yorme Isko Moreno na nire-respeto po ng mga bawat Manileño, mga kois, mga gayas. So, yun po yung malaking kaibahan between sa administration ngayon at yung administration ni Yorme Isko Moreno, na kung saan kaya niya pong mapasunod ang mga batang Manileño dahil nga po ay talagang tinutumbasan din po yan ni Yorme Isko Moreno ng magandang serbisyo, at makikita naman po nila kung paano po sila nakabenepisyo nito sa mga programa ni Yorme Isko Moreno. Kasi nga, alam niyo na natin lahat na pag si Yorme Isko Moreno ay 24/7 po talaga nagtatrabaho. Kaya po ay namomonitor niya, nakikita niya kung ano yung mali sa isang lugar, o kagaya niyan about sa basura, o nakaraan nangyari yan. Namonitor niya sa Maylaya, doon tambak ang basura. So, hindi na naulit kasi nga andyan siya 24/7, nabantayan niya. O, kita niyo mga kois, mga gayas, yung initiative, yung pagtrabaho, yung sipag talaga ni Yorme Isko Moreno, grabe. Galaw-galaw, baka may stroke. Huwag mo nang pakialaman yung kapitbahay mong mema. May sasabi. Masabi lang. Papayaan mo siya. Chismis ang lakad nun. Hindi mo yung tapat mo. O pag nalinis mo yung tapat mo, tinularan ka niya, tapat niya, nilinis niya, yung kanya din, di lahat kayo. Yung buong kalsada, malinis. Anong obligasyon? Ayun. Ano naman pamahalaan niyo? Yung pinagsidlan niyo ng basura. Yun, obligasyon ng Maynila. Yung pamahalaang lungsod. Bilang ganti naman, ang pangako ko sa inyo, di ba? Paglilingkuran ko kayo ng tapat. Magsisikap ako na maglingkod mabuti. Kasi meron tayo ordinansa. Ordinance number 8572. Tapat ko, linis ko. Tulungan nyo na po kung linisin natin ang Maynila. Ha? Mga kababayan. Kasi mga kois, mga gayas, sa simpleng panawagan na yun, mga kois, mga gayas, kitang-kita nyo, sumunod po yung mga batang Manileño. Ganun po yung kalaki yung respeto ng mga batang Manileño kay Yorme Isko Moreno. Kasi makikita din naman nila na tinutumbasan talaga ni Yorme Isko Moreno yung sipag nila. So, benepisyo ng mga bata, matanda, seniors, mayayaman, mahirap, middle class. Nakikita po nila kung paano po talaga magtrabaho si Yorme Isko Moreno. Kaya po talaga, suportado po si Yorme Isko Moreno kahit anong hiling. Kita nyo, nung nanawagan si Yorme Isko Moreno na nangailangan tayo ng donasyon para sa mga pabahay. Maraming nagdodonasyon. Hindi lang mga nasa Pilipinas, pati mga overseas, mga OFW, mga migrant. Grabe, kakaiba ang ating butihing Yorme Isko Moreno pag nananawagan, mga kois, mga guys, ay talagang sumusunod po ang bawat Manileño. Hindi lang Manileño, kasi yung mga nagbibigay ng donation ay hindi lang naman taga Manila yun. Iba-ibang mga bayan po yun dyan sa Pilipinas, mga kois. Diyan natin makikita yung leader talaga na dapat pagkatiwalaan. Kaya nga doon, nakitang-kita natin na talagang tiwala yung taong bayan dahil alam po nila na talagang hindi sila mapapahamak pag si Yorme Isko Moreno na ang gumagalaw, nagtatrabaho, 24/7, kitang-kita mo naman na talagang yung sipag talaga ni Yorme Isko Moreno, workaholic, grabe. So yan po ang asahan nating magaganap na naman sa muling pagbabalik ni Yorme Isko Moreno. Diyan mo naman makikita yung 24/7 na trabaho ni Yorme Isko Moreno at mukhang may maiiwanan namang family nito, mga kois, mga gayas. Kasi alam nyo naman, pag nagtatrabaho yan, si Yorme Isko Moreno nakatutok
sa kanyang pinapatrabaho o ang kanyang ginagawa dyan sa City of Manila para lamang sa mga batang Manilenyo. Yan. So now, sa pag-upo ni Yorme Isko Moreno, nako, malaking balasahan na naman yan sa mga departamento. Asahan po natin yan, mga kuis. Asahan po natin yan. Balasahan sa mga departamento. Ayun po dito ni Manong Boy Gonzales na 50 million daw utang ng LGU sa Lionel, mga kuis. Grabe, ang laki pala kung totoo yan. Isa po yung broadcaster, reporter yan. Si Manong Boy Gonzales, mga kuis, mga guys, at lagi po siyang nakamonitor dyan sa City of Manila, lalo na po yung crisis ng basura, mga kuis, mga gayas, no? So now, pag-upo ni Yorme Isko Moreno, parang, tandaan nyo ba, nung 2019, parang ganun na lang din po. Kitang-kita nyo naman, mga kuis, mga guys, dyan, na in fairness naman, sa panahon ni Yorme Isko Moreno, marami siyang pinapalinis. Hanggang sa natapos yung termino niya. Ngayon, makikita nyo naman, mga kuis, mga gayas, nakikita naman po natin sa ating mga mata yan, kung naka-eyeglasses kayo, 4 na mata na. Yung mga palaging binubumba ni Yorme Isko Moreno noon, ng tubig, nakita nyo kung kaano kabango. Tapos may kasama pang pabangong sabon pa yan, mga downy pa yan, mga kuis, mga gayas. Sa panahon talaga ni Yorme Isko Moreno, kahit saan ka magbasa-basa ng komento dyan, grabe, napakabango sa panahon ni Yorme Isko Moreno. So ngayon, mababasa mo yung mga komento ng mga utaw ng taong bayan na kung saan yung taong bayan ay dumaan dyan sa City of Manila. Sa ngayon, yung tambak, yung crisis ng basura, talaga makapagsabi sila na wala. Sa lubong ng bagong taon, yung baho ng basura at yung sandamakmak, malabundok na mga basura, mga kuis. Yan po yung sa kanila, sa tingin nila na pasalubong ng bagong taon sa kanila. Kasi ayan, kitang-kita po naman yung mga basura na talagang ilang araw na hindi makuha. Well, in fairness po, wala po tayong duda dyan. In fairness, plakpakan. City of Manila, plakpakan po natin sila. Dahil sa kabila ng mga basura niyan, talagang nagsisikapin po sila na talagang maibsan o makuha yan, mga basura na yan. Pero may pero naman kasi. May pero kasi hindi po kaya talagang kuhanin ng isang araw lang, kaya umabot po ng bukas pang-6 na araw na. So hindi kayanin talaga ng dalawang kontraktor ng basura dyan. Siguro sa laki ng Maynila, tapos marami pang dumadayo dyan, bumibili sa palengke, talagang di na kaya siguro makuha tanan lahat ng mga basura araw-araw, mga kuis, mga guys. Araw-araw po, hindi na kaya kasi nga nasusubukan na po January 1. Bukas January 6 na. So, kitang-kita na mukhang may mali po sa part ng mga kontraktor ng basura diyan, mga kuis, no. So sana po talagang maibsan at makuha na po lahat. Kasi alam mo po natin yung City of Manila talagang capital city. Kita niyo, mga kuis, ngayon balitang-balita niyan dyan sa Pilipinas. Aabot na naman po yan sa international o sa ibang bansa, mga kuis, mga guys. So ano naman pong rating sa Pilipinas niyan? Diba? Pag kasiraan ng City of Manila, parang kasiraan na po yan ang buong Pilipinas. Yan yung masaklap. Yan yung masaklap dyan, mga kuis, mga gayas. Kaya po talaga dapat po nating panatilihing malinis, mabango yung City of Manila. Dahil yan po ang unang bayan na makikita sa international mga agencies. Pag nakikita po nila na ganyan Manila, so sa isip nila, mga kuis, mga guys, buong Pilipinas na po yun, mga kuis, mga guys. Believe me, mga kuis, mga guys. Believe me, kasi andito po ako sa ibang bansa. Pag nakita nila na ganon yung basura, sa isip nila, buong Pilipinas na po iyon.
Ha? Hindi lang yan City of Manila. Buong Pilipinas yung nasa isip nila mga kuys magayas. Kaya po sana panatilihin po nating malinis yan. Para pagdating sa international, mga agencies, makikita nila sa news, okay. Kagaya sa kapanahunan ni Yorme Isko Moreno, kita nyo, Hakot Award sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Dahil nagsimula sa City of Manila na pinapaganda ni Yorme Isko Moreno. So now, nakikita nila, okay na ang Manila. Mula noong 2019 hanggang 2022. Kaya po, nagdatingan yung mga turista, dagdag kita sa kaba ng gobyerno, sa buong Pilipinas. Dahil maraming dumadayo na eh. Kasi nakikita nila, wow, ito na pala ang Maynila ngayon. Now, see, nakailang mga ambasador na bumibisita sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno dahil nakikita nila yung krimen bumaba, kalinisan. See, award ni Yorme Isko Moreno, award ng City of Manila, award din yan ng Pilipinas mga kuys mga kuys. So, di ba? Dapat po talaga na talagang panatilihing malinis. Sa krimen, dapat baba yung krimen. Hindi naman po natin talaga masasabing 100% dahil hindi po mangyayari yung 100% na walang krimen. Pero dapat sana bumaba para yung tiwala ng mga turista bumalik muli dyan sa City of Manila. Hindi lang City of Manila, sa buong Pilipinas, mga koys. So, dyan mo makikita, iba pag si Yorme Isko Moreno ang leader o ama ng isang bayan na talagang makikita mo sumusunod ang lahat ng mga utaw. At sinabi ni Yorme Isko Moreno na bakit pa wala nang sisihan, magtrabaho na lang. So, kita mo mga koys, mga guys. Wala nang sisihan, magtrabaho na lang, trabahoin na lang, magplano kung ano yung solusyon para makuha agad yung mga basura niyan. Yun po ang ginawa sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Yung initiative niya, pamumuno niya, yung effort niya, nagbunga yung 24/7 niyang pagtrabaho sa City of Manila. Hakot Award. Daming bumibisita sa Pilipinas. Wala po tayong masabi kay Yorme Isko Moreno talaga dyan. Kalinisan, krimen, pabahay, ospital, paaralan, pagpapaganda, Manila Zoo, lahat na. Saan pa kayo? Yorme's Choice, vote straight na. Okay? Komento po ng iyong mga opinion o reaction sa video ito. Comment down below sa ating comment section mga koys mga kayasa. Okay, kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. Yan. Mega shoutout po sa ating lahat, especially po sa lahat ng mga komento. Nagbabasa po ako sa lahat ng mga komento nyo. Hindi ko man kayo maisa-isa, pero alam nyo na kung sino po kayo. At pag-suporta din sa ating mga Iskonyan vloggers o mga supporters ni Yorme Isko Moreno na mga vloggers like Ma'am Melcy, KTV Pilipinas, ayan, Charlie Reyes, FAG Ponce, Boss ng Bayan, Rochelle Anteng. Pag-suporta po sa lahat na hindi ko lang may isa-isa. Machi TV, ayan, pag-suporta po, ha? Ayan. So, panawan ka, Manila, God first, God bless all, peace, bye-bye. See you tomorrow.